Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay, hindi ko po alam kung kanino po ako lalapit para sabihin ang problema ko. Feeling ko po kasi mag-isa lamang po ako sa mundo ko. Feeling ko kahit meron po akong asawa, wala po akong kakampi. DJ Lindsay, magandang umaga. Tulungan niyo naman po ako. Nagalit po si mother-in-law sa akin kasi hindi ko man lang daw pinaghandaan yung kanyang anak. Birthday po kasi ng husband ko ngayon pero hindi ko siya binilihan ng cake o pinagluto man lang. Hindi po talaga ako naghanda para sa birthday niya dahil nag-away po kami kagabi. 3 months pregnant na po ako. Gusto ko po sanang bumili ng pagkain doon sa labas pero nung humiling po ako sa asawa ko, ay mas inuna niya pa po yung paglalaro ng Mobile Legends. Sinigawan niya pa ako. Nung inutusan ko po siya, sabi ko, sige na naman honey, bili mo naman ako ng tinapay doon. Sabi niya sa akin, ako na lang daw yung lumabas dahil kaya ko naman daw. Bumili daw ako kung gusto kong kumain. Tinapay lang naman yung pinapabili ko. Medyo malayo po kasing lakaran yung bakery na yun. Pero hindi niya ginawa. Kasi nga, busy siya sa paglalaro ng ML na yan. Alas 8 na rin po kasi noon ng gabi kaya ayoko na sanang lumabas. Tsaka masama rin po talaga yung pakiramdam ko. Tapos kaninang tanghali lang, DJ Lindsay, nagpunta po sa bahay yung mother-in-law ko. Kasama niya yung mga anak niya tsaka yung ilang pinsan ng asawa ko. Pero pagdating nila sa bahay, wala silang nadatnan na handa. Ni hindi man lang ako nag-ayos ng bahay namin kahit na birthday ng anak niya. Tinanong niya ako, ano daw bang handa ko? Bakit daw hindi pa nakaayos yung bahay? Sabi ko, wala po. Galit na galit siya sa akin, DJ Lindsay. Buong buhay daw ng anak niya, pinaghahandaan niya every birthday. Tapos hindi man lang daw ako nagkusa. Samantalang yung anak niya nandun. Tulog pa rin kahit tanghali na. Wala po akong lakas para sumagot dahil pinalaki po ako ng mga magulang ko na hindi sumasagot sa mga nakakatanda sa akin. Kaya heto po ako ngayon. Walang ginagawa kundi umiyak lang. Habang sila, yung pamilya ng asawa ko, kumain sa labas.
Hindi na rin po ako sumama kasi masama talaga yung pakiramdam ko. DJ Lindsay, masama po bang magmatigas ako? Nasaktan po ako eh. Sinadya ko po talaga na hindi maghanda. Kasi sumama po yung loob ko. Dahil po ba babae ako, dapat po ba laging ako na lang po yung kikilos? Dapat ba ako palagi yung maghanda para sa asawa ko? Kahit masama yung pakiramdam ko? Ni hindi nga po siya nagkusa. Pero ako pa yung nagmukhang masama sa mata ng iba. Lalong-lalo na sa mata ng pamilya niya. Ang sabi pa ng nanay niya, ibalik ko na lang daw yung anak nila sa kanila. Kung hindi ko naman daw kayang alagaan ng tama. DJ Lindsay, maling-mali po ba ako? Please, pakisabi naman po sa akin kung anong dapat gawin para maayos to. Kakatapos lang din po ng bagong taon at ayoko po na magkasamaan na naman kami ng loob. Sana po matulungan ninyo ako. Ako nga po pala si Irene. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hi Irene! Good morning to you! 9:17 na po ng umaga. At syempre naman, ito po ang lihim ng liham. Ang programang kahit 2024 na ay wala ka pa ring matututunan. Pero meron kang mararamdaman. Wow! Grabe naman. Grabe naman yun, Irene. Good morning po sa mga ganyan, yung mga buntis, tapos paglilihi yan, 'di ba? Naglilihi, tapos alam mo yun, may cravings, pero yun, hindi nila makain yung cravings nila kasi nga, nasa malayo, hindi nila agad mabili o tabingi yung tube ko. Sorry. Ano ba yan? Kakaloka. Hello po, we are live on Facebook nga pala, facebook.com/energyfm1067. Good morning po sa inyong lahat. Ano nga bang masasabi natin tungkol dito sa problema po ni Irene? Si Irene na medyo nagkasamaan ng loob with her asawa, with her mister, dahil nga nagpapabili ng pagkain pero hindi inintindi ng mister at sinabihan pang ikaw na lang yung bumili. Uy ha, for the record, si Irene po ay 3 months pregnant, expecting, no? Oo. Kaya alam mo talaga yung hormones, alam mo yun, yung daloy ng pag-iisip, 'di ba, ng ideas ng mga buntis, kakaiba talaga yan. Dahil ang dami nangyayari sa katawan niya, 'di ba? Akalain mo, bumubuo siya ng another human being sa kanyang sinapupunan. Kaya naman siguro acceptable na kung toyoin kami ng dalaga, mas toyoin kami kapag nagbubuntis na, no? Oo, at scientifically proven yan dahil sa dami ng umaagos na hormone sa aming katawan. Excuse me, dadaan kami. Oo. Ay, hindi pa pala ako buntis. Ano ba? Oo, hindi ako makikidaan. Kayo lang. Ganyan. So feeling ko naman, legit naman, Pangga, no? Legit naman, Irene, somehow, yung pagtatampo dyan sa asawa mo. But the thing is, birthday eh. Oo. Siguro, ewan ko na lang. Bakit pa kasi pumunta dyan yung mother-in-law mo at saka mga pamilya? Oo, yung mga kapatid. Bakit pa? Sana nagsara ka ng sana nagsara ka ng pinto ninyo. Oo. Ganyang closed, ganyan. O kaya, sinabihan mo na sila agad na wala po kaming handa kasi po ganto ganyan.
Oo. O di kaya pagkasabi mo na wala kayong handa, sinabi mo rin kung bakit hindi ka nag-prepare, kung bakit wala kang niluto. O number 1, masama yung pakiramdam mo. Number 2, nagkasamaan kayo ng loob. Para quits. Alam mo yun? Hindi yung tipong parang naiwan lang walang rason, sinabi mo lang na wala. O tapos, ang iisipin talaga nila is talagang wala kang kwentang asawa. Kasi hindi mo sa kanila sinabi kung anong rason kung bakit wala kang handa sa birthday ng asawa mo. Wow! Ganun talaga. Kailangan mong di ba? Supplyan ng rason para hindi ikaw yung nagmumukhang masama. Di ba? Sabihin mo, ML po kasi ng ML yung anak nyo. Hindi po ako nakakain kagabi. Oo. Buntis po ako. Mukha po akong busog pero hindi po ako busog. Ganyan. So, yun yung sabihin mo dapat. Laging may supporting documents. Documents! Di ba? Ganyan. So, sa mga nakikinig naman po sa atin ng mga buntis, hindi ko kasi talaga, kasi dapat di ba pag buntis, dalawa kayo Sabi nga nila, di ba, they are expecting, we are expecting. Laging, alam mo yon, laging plural di ba? Hindi lang iisa, I am expecting, ganyan. Kasi kapag may asawa ka at may tatay naman yung magiging anak mo, dapat dalawa kayo sa laban na to, di ba? Dalawa kayo sa pagbubuntis na to. Kahit, di ba, technically, ikaw lang naman talaga magdadala ng bata. Ibig ko sabihin, dapat suportado ka niya sa lahat ng bagay. Hindi ko rin malaman kung anong meron sa ML na yan, na talaga naman kapag nag-ML yung mga kalalakihan parang hindi nila talaga maiwan-iwan yung mga telepono nila. Nakakaya mo. Di ba may napanood pa nga ako one time on Facebook, nag-trend siya kasi yung anak niya nahulog na sa kribat lahat. Una yung ulo. Hindi pa niya kinuha, hindi pa niya pinick up yung anak niya. Sa halip, nakita niya na nahulog, tuloy-tuloy pa rin siya sa pag-ML niya. Di ba? Nakakayamot yung mga ganyan. So, alam nyo, it's all about priorities. It's all about being responsible. Diba? Tulad ng sinabi ko, hindi po ganon kasimple ang magbuntis. Diba? Hindi ganon kasimple ang magdala ng another human being sa iyong katawan. Oo, kung alam nyo lang kung gaano po kahirap. Oo. But some people kasi, lalo na sa men, hindi nila naiintindihan yan. Ang iniisip lang nila is yung sarili nila. Diba? Oo. Sabi ni Jimel Pactorana, nakakasira talaga ng ML ang relasyon, kaya ML is life. Nakakaloka ka dyan sa part na yan, ha? Sabi naman ni Alvin, hello DJ Lindsay, pa-shoutout man po yung family ko dyan sa Alcala, Pangasinan. Happy New Year! Oo, sabi naman po dito ng mga panggapo natin, Rihanna Aquino. Ay nako, sinasabi ko sa inyo, DJ Lindsay, sabi ni Bok. DJ Lindsay, good morning. Pa-shoutout naman po sa MG Barbershop, LRT GMA Cavite. Nakikinig po kami sa mga customers ko. Thank you. Thank you so much. Basta mobile games, nakakasira talaga ng pamilya yan. Diyan nasira ang pamilya namin sa COC. Oo. Nakakaloka. Alam mo, sa totoo lang may mga pagkakataon talaga na kailangan mong mag-step up ng game mo, no? Mag-step up ng reasoning mo. Sabi ni Maria, Joanna, Julian, good morning. Sender, I don't think na sa isang bagay lang sumama ang loob ng loob. There is something else na problema sa husband mo, but normal lang yan sa pagbubuntis. Ilabas mo ang sama ng loob mo sa asawa mo. Kausapin mo siya dahil makakasama sa'yo at sa bata ang mentally, di ba? Makakasama yan sa'yo mentally. Totoo naman, no? Kailangan mong sabihin yan. Kasi alam mo, maiintindihan ka naman ng mga taong nasa paligid mo because you are actually expecting nga, diba? So, iintindihin ka nila. Sabi naman ni Lauren Fabia, Happy New Year sa inyong lahat, lalong-lalo na sa'yo, DJ Lindsay, ang ganda-ganda mo po. Thank you so much. Oo. Sabi naman ni Gigi, sana nagpa-deliver ka na lang. Sana all, may budget pang pa-deliver. Oo. Sabi naman po ni Eliza Anchoris, DJ Lindsay, ang datingan yung married couple or live-in partner. Kuya, FYI lang, hindi parang ML ang pagbubuntis na kapag nag-victory, tapos na. May responsibility ka pa rin. Diba? Mama's boy yan. Shoutout naman po from Japan, DJ Lindsay, aka Marian. Hindi tayo magiging Marian. Napakaganda nun, B. Diba? Oo. So kung hindi pa kasi ready na maging tatay, no, hindi pa ready na mag-handle ng isang
alam mo yun, mag-handle ng isang pamilya, wag mo na magpapakasal, wag mo na gagawa ng bata. Kung hindi ka ready dun sa mga errands ng pagiging tatay at hindi ka ready mag-alaga ng buntis, wag kang mambubuntis. Ganun lang kasimple yon. Kaya alam mo, minsan sobrang nagiging malakas yung loob na lang ng mga babae. No? Nagiging independent yung mga babae dahil din sa mga lalaking tulad niyan. Diba? Sa mga lalaking tulad nitong asawa ng letter sender natin. Diba? Sasabihin nila, hindi maaaring hindi mo kailanganin yung asawa mo. Pero bakit mo hindi ka kailanganin yung asawa mo, diba? Kung ganyan naman yung pinapakita, na parang mag-isa ka lang sa laban na to, diba? Oo. Sana man lang din yung mother-in-law mo, 'di ba, nag-research din siya. Bakit kaya hindi naghanda to? Nagtanong-tanong din siya. Hindi yung nagalit na lang siya agad, 'di ba? Lumabas yung mother dragon. Nakakatakot sila kapag naiistorbo, nanlilisik pang yung mga mata. Tapos sisigawan ka. Sarap! Oo. Ano daw yung sarap? Oo. Naputol. Sabi ni Arch, marriage is a partnership and both persons have to pull their weight and contribute to the relationship, be it financially, physically, spiritually, and emotionally. Sana magbago si Mister para mag-improve ang family dynamics nyo. Greetings from rainy Southern California! Thank you so much! O diba? Good AM, DJ Lindsay. O sabi ni Eileen, ang ganda nyo po. Huay! Well, last but not the least, sabi po ni Mickey, gayahin mo ang ate ko. Dramahan mo na kumikirot ang tiyan mo. Yung pang best actress dapat. Tingnan ko lang kung hindi ko maripas ng takbo yan, di ba? Kapag nagdrama ka, tapos utusan mo. Ha ha ha. Pero dapat kasi meron talagang di ba? Merong initiative yung lalaki, lalo na't alam niya na buntis yung kanyang asawa, yung kanyang misis. Wow! Di ba? Sa susunod na mag-grocery kayo, mag-stock up ka ng maraming tinapay. Diba? Nakakaloka. Para hindi ka na umasa dyan sa asawa mo. Oo. Ay nako, nakakasama ng loob pero kasi big deal talaga yan, lalo na sa mga buntis. Yung mga maliliit na bagay na akala mo baliwala lang, big deal yan sa mga buntis. Actually, lahat naman ng bagay sa aming mga babae, big deal. Wala kang pipiliin, lahat big deal para sa amin. Oo. Okay. Ay nako, Irene, I hope maging maayos ka at sana magbago yung asawa mo, lalo na 3 months preggy ka. Sa susunod na buwan, syempre, lalaki ang tiyan mo, no? Sana mas maging supportive siya. Kausapin mo siya ng masinsinan. Kung ayaw makinig, isoli mo na nga sa nanay niya. Oh. Ganun na lang gawin mo pero wala nang sabi-sabi, wala nang usap-usap. Total, wala ka rin namang ginagawa. Hindi mo rin naman ako inaalagaan. Oo. Uy, ang lakas ng loob. Hindi, kung kaya niyong ayusin niyo yan. No? Wala namang ibang bagay na hindi naaayos sa pamamagitan ng demokrasya o pag-uusap. Ganon. Wow! Ay, so mataray naman the demokrasya. Ay nako, Ate Tessa Mateo, hello. 9:27 na po ng nagmamagandang umaga. Siyempre naman sa lahat po ng mga buntis. Huwag po masyadong sumama ang loob, pero kung kaya pong magtiis pa rin. I know how you feel, tayong mga babae, di ba? 9:27, here is Adele with the song Chasing Pavements.